Hello Leo! Welcome back po sa ating channel, ang puro-purong Azul Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, subscribe, suporta po ng ating channel, at pati na rin po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads, sa mga nagpapa-reading at sa mga umu-order. Maraming salamat po. This is your 2026 reading. Ayan, yearly reading po ng mga Leo. So, I have already shuffled the cards and pull 3 cards na nasa harapan. That is Seven of Air, the Messenger, and the King of Air. So, dalawang air actually. Very interesting, So, ayan. So, discuss po muna natin, Leo, kung ano bang meron sa taong ito. So, Jupiter is still now, it is still in the sign of Cancer, and eventually, it will move in the sign of Leo. That is your sign, Leo. In the middle of the year, June 30 up to July 26, 2027. About a year. Kasi ang Jupiter is 1 year. Yung sa sun sign, 30 days, yan, 1 month. Yung Venus naman po ay 1 month up to 2 months, depende kung may retrograde. Uranus, 7 years up to 8 years, nasa sign po ng Gemini sa ngayon. Neptune, 13 to 14 years, depende kung may retrograde in the sign of Aries. Okay, tapos eventually yung sa Saturn naman po, mag-change siya ng sign this February 13, 2026 in the sign of Aries. And eventually, magkakaroon po ng conjunction between this Neptune and Saturn in the sign of Aries. Okay, so Pluto naman po 18 years, minsan umaabot din po yan siya ng 2 dekada, depende kung may retrograde, as I said. Okay, kasi mas nagtatagal kapag may retrograde. Okay, so malaki yung pangyayari, kumbaga, ngayong February to all signs actually. Pero may mga sign kasi na mas apektado, pero lahat naman tayo magiging apektado, Okay, so this month kasi ng February, magkakaroon po ng Chinese New Year, 'di ba? Sa February 17, 2026. Yan, Chinese New Year, new moon din po yan siya, and then also annular solar eclipse din po yan siya in the sign of Aquarius, kasi yung sa March 3, that will be lunar eclipse naman po in the sign of Virgo. 6 months kasi, yun siya. The last time, diba, yung lunar eclipse sa sign ng Virgo din, Pisces, September, yan siya, na nangyari. Yan, magkakaroon ulit ng lunar eclipse March 3. Ayan, and then also, yan din yung araw na magsa-start yung Ramadan ng mga kapatid po nating Muslim. Kapag magpapakita yung new moon sa araw pong yan siya. Magsa-start na po yung sa kanila pong Ramadan. So, overall, napakalaking pangyayari sa buwan pong ito. Parang yun na nga, astrologically, magsa-start pa lang yung taon. Pero kung yung season naman po yung pagbabasehan natin, March pa siya, diba? Bagong season. March, April. Okay, so may talaga medyo ma-overwhelm tayo sa buwan na ito. At saka parang ayun na nga, may mga hindi inaasahang pangyayari na mangyayari. So, expect the unexpected. Okay, so Saturn in the sign of Pisces ngayon kasi naka-retrograde din siya, and mag-direct in siya sa sign po ng Aries. I mean, the last time na nagkaroon po ng ganun ay 1996 up to 1998. So, sa mga tao pong pinanganak, halimbawa, Leo, yun yung taon between that year. Specifically, April 6, 1996 up to June 8, 1998. That was the last time na yung sa Saturn na sa sign po ng Aries. And ayan, babalik siya. Magkakaroon ulit ng Saturn return in the sign of Aries. So, sa mga pinanganak po ng mga taong yan, malaki-laki talagang lesson, mangyayari sa taong ito, sa mga susunod pong taon. Lesson po yan siya na, kasi yung Saturn kasi discipline po yan siya Discipline, karma din po yan siya. The planet of karma, tapos pagiging serious din po yan siya. Okay, and also the Neptune, sa sign po siya ng Aries, kasi naka-retrograde pa rin po hanggang ngayon, pero magda-direct na rin po yan siya this February. So, magkakaroon po ng conjunction, magkakaroon po ng conjunction between these two, Saturn and Neptune in the sign of Aries. Okay, so,
In the middle of the year naman po, magkakaroon naman po ng change of sign doon sa Jupiter. Kasi di ba sa ngayon, nasa sign pa rin po siya ng Cancer. Pero in the middle of the year, mag-change na po siya ng sign, that is Leo, your sign mismo. Leo. So, sa ngayon, may, nangyayari sa'yo ngayon, Leo, shedding off the old skin, out with the old, in within you. May bagay na nawala sa'yo, may bagay na kailangan tanggalin sa'yo, may mga bagay na pagbabago sa'yo. And then, mas magiging maganda. Kasi yung sa Jupiter, the planet of expansion, good luck, blessing. Ayan, in the sign of, Leo. Okay? So, sa mga fire signs kasi, they will experience significant personal growth, increase luck and fame. So, sa taong ito, mas magiging kilala, mas magiging ma-recognize ka. Leo, hindi naman siya level na pang Hollywood, pang celebrity. Yung bang mas magiging kilala sa community, sa neighborhood, sa mga friends. Kasi may mga recognition, may mga rewards, may mga dito na magkakaroon ng spotlight kumbaga sa'yo. Leo, fame and luck, spotlight, ayan. Okay, so Saturn, Aries, beginning of a major astrological transit that asks us to take our goals, our dreams into more serious level. It is a calling for us, to stay grounded, to stick with our intention, tapos maging disiplinado, maging seryoso, less distraction, maging focus sa ginagawa ho natin. At saka ngayong taon, para sa'yo din, Leo, may bagay dito na kailangan isakripisyo, may bagay dito na kailangan tapyasan yung sa, halimbawa, yung freedom mo, freedom. Like for example, ginagawa mo siya ng Monday to Friday, tapos libre. Yung free time mo, yung diba? Yung day, day off, halimbawa lang naman, Saturday, Sunday. Pero since nandito yung sa Saturn, sa sign po ng Aries, may tatapyasan doon. Magkakaroon po ng, yung bang magiging seryoso, mas magiging disiplinado, mas magiging stricto sa mga schedule. Tapos gagawin mo siya ng Monday to Saturday, ganun. Tapos, hindi kaya naman po Monday to Sunday. Tapos, siguro kalahating araw na lang o lang ganung araw. So, ayan, may kailangan pong isakripisyo, tapyasan sa yung bang freedom ho natin. Oo, freedom mo, Leo. May kailangan na isakripisyo para doon sa bigger rewards, para doon sa long-term na success sa buhay mo. Okay, Neptune in Aries naman po invites us to step into a new vision, new dream, and leaving things behind like fantasies, illusions, deceptions, even deceptions, Ayan, so we are being asked to take action on our dreams, being called to hit the gas, moving forward, a lot of progress. You will also want to prioritize doing healing inner work this time. Leo. So, spirituality din po yan siya, yung sa Neptune in the sign of Aries. And then also, living things na, yung bang illusion, yung bang fantasies na bagay na dapat makuha lang din natin. Huwag masyadong, wala namang problema, sa mataas talaga. Pero huwag masyadong, kung di natin kaya, yung sakto lang din sa kaya ho natin, sakto lang din sa kaya po natin i-sakripisyo, diba? And Jupiter in the sign of Leo signifies expanded identity, creativity, and leadership. For you, if you are watching this based on your rising or ascendant sign, that is basically your first house. So, sa sarili. First house is identity, yung personality. Kasi yung second house, self-worth, yung sa values, possession, materials, even finances. Third house naman po kasi communication, siblings din po yan siya. Fourth house, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, home. Fifth house is children, fun, even romance. Creativity din po yung sa fifth house. Sixth house is the house of Virgo, that is the routine, kumbaga, routine, pagiging stricto sa schedule, sa mga ginagawa, at saka alam na alam yung ginagawa, siguradong sigurado sa mga gusto. Okay, so sa ngayon, magkakaroon po ng Jupiter, Leo,
in the middle of the year. So expect mas magiging maganda ang taon na ito para ho sa'yo, Leo. Fame and luck, and also pagbabago din po ng identity. Okay, so parang may ma-destroy from within sa sarili mo na hindi mo aakalain na yun yung i-embrace mong bagong identity, bagong personality. May mga bagay dito na yung bang mas magiging authentic ka sa sarili mo at saka sa ibang tao. Okay, a time when themes of self-expression, leadership, creativity, and the inner spirit identity are emphasized for everyone, encouraging bold, visionary action and desire to live authentically. This transit amplifies themes of abundance and joy but requires balancing confidence and humility. Okay? So, first house, overall, maganda talaga, sa totoo lang. Overall, sa totoo lang, maganda talaga yan siya, yung Jupiter and Leo. Okay, so tignan natin dito tayo sa inyo pong card, Leo. Seven of Air. Ayan, so you are breaking free from illusions, deceptions. You are breaking free from fantasies. I don't know, parang kasi narinig ko breaking free from rules. Oh my goodness, laws. So siguro, yung ibang tao lang po nag-i-impose sa'yo ng ganung rules na wala naman talagang ganun. Pero this time, you're breaking from it. Siguro, ito yung pinapakita, ito yung tinatatak ng ibang tao sa'yo na which is hindi naman yun yung gusto mo, which is hindi naman talaga yun yung bagay na yung bang pagiging totoo sa sarili. Pagiging totoo sa sarili, sa ibang tao. You can see the true intention of someone, seeing through things, lifting the veil, trusting your instinct, your gut feeling about something, about situation or places na sumasakto naman, tumatama naman. Seven of Air kasi, breaking free sa illusion, breaking free from pagiging cloudness, mas magiging klaro, mas magiging totoo sa sarili, totoo sa ibang tao. You are breaking free, Leo. Ayan, so kung halimbawa yung ini-impose sa ibang tao, this time magbabago na siya. Ikaw yung masusunod. Ito talaga yung gusto mo, tapos ito na yung mga pagbabago na kailangan mo siyang i-embrace. Okay, so siguro dati parang nagdadalawang isip ka kung gagawin mo. Siguro dati parang nagdadalawang isip ka na ito ba talaga dapat ang gawin ko? Ito ba dapat yung dapat i-project ko? Ito ba dapat yung mga sasabihin ko? Pero this time mas magiging klaro siya at sigurado ka, may pipiliin ka dito, Leo. Yung parang may nakikita kasi akong kadena, siguro laging nakakulong sa expectation ng ibang tao or laging nagsisik ng external validation, people pleaser, siguro some of you ganun. Pero this time pagiging authentic sa sarili, pagiging totoo sa sarili, mga bagay na gusto mong gawin, mga bagay na ikaw talaga, hindi yung sinasabi lang din po ng ibang tao, dinidikta ng ibang tao, or yun yung bagay na makapagpapasaya ho sa kanila. Kasi minsan, nagdadalawang isip tayo na gawin, sabihin, ganito, ganyan, na maging ganito tayo. Kasi may masasaktan. Kasi may mga taong hindi nila magugustuhan yung ganung identity natin, yung ganung attitude or behavior, ano man siya. Pero this time, Leo, talagang lumalabas ito sa'yo. Kumakawala talaga dun sa kadena. Pinuputol yung kadenang yun. So, second card naman po ay Messenger of Fire. So, this card symbolizes yung bagong adventure. New adventure in the horizon, trying new things, exploring feelings, exploring people, things, or even places. Messenger of Fire kasi, diba, fire kasi spark, passion, fire, ganun. Mas, lalabas yung exploration na bagay sa atin, mas magiging curious tayo sa mga bagay-bagay. Gusto natin i-try yung mga bagay na parang dati kasi bawal, ganito, ganyan, wag mong gawin, wag mong subukan.
itatry yung mga bagay na sinasabi ng ibang tao na bawal, na dapat ganito ka lang, dapat lang yung gawin mo, pero this time hindi, itatry mo siya. Mabuti, ano? Congratulations, no? Leo, na you are breaking from it, from the old pattern, from breaking from external validation, from being a people pleaser. Ikaw kasi masusunod dapat sa buhay mo. Ayan, so unahin yung sa sarili, tapos may mga light dito sa kung napapansin mo, ano yan, ang ano, 'di ba, ang ganda, tapos may star dito, maliit siya. Ayan, being a star, wow. So being famous, universe is sending you some good luck. Ayan, wow. So may candle naman dito sa taas, enlightenment. So, pagiging maliwanag ng vision, ano? Mas magiging klaro, mas magiging, alam mo yung mga bagay na gusto mo. At saka, ganda ng kwintas. Siguro, yun mga, may something rin po sa sinusuot mo ngayon, Leo. So, siguro bagong bili na kwintas, ganun. Ininvest na kwintas. At saka may mga palamuti, kumbaga, diba? Yan, may earrings, tapos ayan, necklace, may mga palamuti sa katawan na mas nagiging attractive sa ibang tao. Malayo pa lang talagang napapansin ka na, Leo. Malayo pa lang, ikaw talaga yung lilingunin. At saka yun na nga, syempre, diba, kasi sun, Leo, yun yung ano mo, kasi planetary sign yung iba, since hindi siya planet star kasi, kumbaga nasa gitna ng solar system, siya yung sun, diba? Talagang nag-illuminate, talagang nagbibigay ng liwanag, diba? Wow, ganda. So magiging mas maliwanag, mas magiging klaro yung vision, yung nasa harapan mo, at saka ikaw din, ano, malakas din yung liwanag na nagmumula sa'yo, Leo. Keep on shining, kumbaga, keep on shining, my darling. Sa napapansin mo, dalawang blue, diba, sa magkabilaan, tapos nasa gitna yung, diba, tulad mo din, Leo. So, yan, embracing your true identity, being authentic. Something is illuminating, something na talagang nag-i-emit mulahos sa'yo, malakas na aura, may malakas na light nagmumulahos sa'yo, Leo, na talagang napapansin ng ibang tao at nakaka-attract. Dahil din po sa ganun, ano, kapag malakas din ang aura ng isang tao, mas napapabilis yung manifestation, mas napapabilis po yung mga opportunity, pag-manifest ng opportunity. Okay, so King of Air, the last card, so authority. Okay, so authority of your own life, kumbaga. It is a reminder for you, Leo, na walang ibang masusunod kundi ikaw lang din, 'di ba? Ayan, the author of your own book of life. Intelligent na tao ito, eh. Intelligent na tao ito. Kasi ito, hindi siya masyadong nagpapakita ng yung sa emotion niya. Siguro sa mga nakaraang buwan, nakaraang taon, lagi na lang na ano yung emotion mo, unstable, ganito, ganyan. Parang nakita nila yung vulnerable side mo. Pero this year, no, hindi. More on logic, more on intellectual, more on sa bandang utak. Parang may kandado akong nakikita dito. Kandado na tapos itatapon yung susi sa malayong lugar. Hindi mo na ipapakita yung yung the other side, yung pagiging vulnerable, pagiging emotional, unstable, ganito, ganyan. Kasi parang sa nakaraang taon, yun yung nangyari sa this time, babaguhin mo siya, kumbaga. Okay, so parang yun na nga, ilalak sa ngayong taon yung emotion, hindi magpapakita. So siguro some of the people will think na medyo cold ka. Some people na will think na authoritative, bossy, which is true naman, 'di ba, sa Leo, boss, leader, CEO, manager, basta mataas. Okay, so ang taong ito kasi pinag-iisipan niya ng mabuti ang sasabihin niya, ang mga gagawin po niya. Parang wala kang, sa ibang tao, parang, ay nako, napakahirap naman basahin ng layong ito. Napakahirap naman tansyahin ang layong ito. The more na parang sinasabi nila hindi mo kayang gawin, the more na gagawin mo siya. Oo. The more na papatunayan mo sa mga tao na kaya mo siyang gawin, the more na papatunayan mo na kaya mo siya.
And ayan na nga, pagiging matalino din po yan siya. Okay, I can see din po dito yung sa chess. Ayan, chess master, talagang panalo, ano? Hindi nila alam yung next move mo. Talagang talagang pinag-iisipan yung mga gagawin, yung mga sasabihin. Okay, so yan, iwas sa pagiging impulsive, 'di ba? Okay, ayan. So, two of water. Relationship din po ito. Mas magiging maganda ang tungkol po sa buhay pag-ibig sa taong ito. Queen of water, yes. Kindness, forgiveness. Someone is asking for forgiveness, forgiving someone. Queen of water, balance yung emotion niya. Messenger of water, another water, 'di ba? Kasi 'di ba yung dito air, tapos dito naman po water. Okay, so someone is offering some of you romantic offer. Some of you naman po business partnership. Pero as I can feel dito, parang more on romantic.